You're going to support yung Baptist Day by sharing the Word of God, a Motorider Ministry ng PBBC. So, ang aming page po ay sa Facebook. Ito po, PBBC Motorider Ministry PH. Spread the Word of God while we are riding at mag-stop kami sa isang place to preach the gospel, to share the biblical tracts, and may bahagi ang salita ng Diyos sa mga tao. So please pray for us, and yun nga, sana lumago tong gawain na ito at mas maraming tao pa ang mabahagyan ng salita ng Diyos. So ngayon, on the way ako, babiyahe sa Mother Church, sa Pilgrim Bible Baptist Church Brookside, at para makasama natin yung mga makakarelyebo natin. So ngayon, pinapack up ko na yung mga equipment natin. Meron kasi tayong dalang portable speaker, wireless mics, tapos syempre backup na rin, magdala tayo ng wired mic para good, tsaka mga power banks, tsaka syempre yung camera. So gusto ko talaga ma-document tong mga ganitong klaseng pangyayari. So let's go. So purihin po ang Panginoon sa gagawin natin, hindi po yung ating sarili, no? Hope someone will able to support us, not monetarily but by prayers, and makasama namin sila na mag-ride and mag-share ng Word of God, to share biblical tracts, and yun, pag-iingat para sa amin. So bye-bye. Na-assemble natin. Nasembulan muna natin yung mga speakers. Okay, so we're all good. Nakabit na natin yung speaker. So magagamit natin siya mamaya. So fully secured. Hindi na matatanggal yan. So let's pray. Our Heavenly Father, Lord, ingatan mo ay Panginoon sa aming biyahe. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. So let's go. Dito kami ngayon sa Taytay, sa Muson. Dito kami ngayon sa Muson. Katulad ng ginawa natin kanina, sharing the Word of God, at the same time, mga kasama po natin magbibigay po sila ng tracts. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay mga Baptist, and currently we are celebrating the Happy National Baptist Day, and it is under the law RA 11897. At sa pakikisa po sa itong gawain na ito ay kami po ay mag-share din po ng salita ng Diyos sa iba't ibang dako po ng Rizal. At nawaya purihin po ang Panginoon sa gawain ito. Hindi po ang aming pangalan ang maitaas, kundi po ang salita ng Diyos ay maipalaganap sa lahat po ng lugar, lalong-lalo na rito sa Rizal. Mga kapatid, pangunahan po namin ng isang panalangin ang gawain ito. Ama naming Diyos na banal at dakila, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong binigay mo sa amin sa maingat na pagbiyahe. At dalangin po namin, Lord, na bigyan mo kami ng kalakasan, talino, maintindihan ang aming pag-uusapan, at kapalambot ang puso ng mga tao makakarinig ng salita ng Diyos.
Purihin ka, Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. So mga kapatid, temporary lamang po ang buhay ng tao. Wala pong tao sa mundong ito ang kayang tumagal up to 150 years, 200 years. Might be someone will use different type of instrument para mapahaba ang buhay. Spending a lot of money para dumami o humaba ang kanilang buhay. Pero at the end of the day, meron pong limitasyon ang buhay ng tao. Sabi po ng Bible sa Romans chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala ni isa. Maliwanag po na sinasabi ng Biblia na lahat ng tao ay makasalanan. Ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short to the glory of God. Kung ang tao ay makasalanan, siya po ay tapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung nasaan po ang Diyos, nandun din po ang kaluwalhatian niya. Ibig sabihin, sumatotal mga kapatid, ang taong makasalanan ay kailanman hindi mapupunta ng langit. Mga kapatid, ako po'y nagbabahagi sa inyo hindi para tumalikod sa relihiyon, magbago ng relihiyon, o siraan ng ibang relihiyon, kundi pagbabahagi lamang kung anong nakasaad sa banal na kasulatan. Sabi po ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin kapatid, ang iyong kasalanan ay may kabayaran. Kung dito sa Pilipinas ikay magnakaw, ikaw ay makukulong. Kung ikaw ay papatay, ikaw ay makukulong. Lahat ng gagawing kasalanan dito sa Pilipinas, kapag lumalabag sa batas, ikay magbabayad. Ganon din sa kamatayan. Kung ang tao ay makasalanan, siya po ay mamamatay sa dagat-dagat ng apoy, sa impyerno kapatid. Minsan iisipin ng ibang tao, nananakot lang yung taong yan. Yan nagbabahagi na yan, nananakot lamang po yan. Pinagkakakitaan lamang ang salita ng Diyos. Nagkakamali po kayo kapatid. Kami po nandirito ay nag-uubos ng oras, nag-uubos ng pera upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Dahil gusto naming malaman mo kapatid na mahal ka ng Diyos. Kami po ng mga Pilgrim Bible Baptist Church sa Brookside, we are here to share the Word of God regardless of what religion or sect you are belong. Because as long as you are a human being, you have a soul, at yan po ang aming iniisip. Kung ang alam natin tayo po ay anak ng Diyos, nagkakamali po tayo. Sabi po ng Biblia, kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang yung Diyos at tagapagligtas, ikaw ay bibigyan ng kapangyarihan maging anak niya. Kaya sabi po ng Panginoon mga kapatid sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Marahil santok sa buwan ang mga salitang ito. Marahil nagre-relax po kayo. Marahil gusto nyong matahimik, ngunit may isang taong pumunta rito at nangaral, nagmamagaling. Pero kapatid, gusto kong malaman mo, mahal ka ng Diyos. Walang ibang dahilan, kundi mahal ka ng Diyos. Ang kailangan mo lamang maintindihan, magpakahambol ka, tanggapin mo si Jesus bilang yung Diyos na tagapagligtas. Kung tayo man na tao na nagmamahal, tinatanggap natin ang ating magulang bilang ating magulang. Tinatanggap natin ang asawa bilang ating asawa. Tinatanggap natin ang ating mga anak bilang ating mga anak. Ganon din sa Diyos. Tanggapin natin ang Diyos bilang ating Diyos sa ating buhay. Sabi po ng Biblia, kapag ikaw ay may buhay na walang hanggan, kapag ikaw ay nasa piling na ng Diyos, kailanman hindi ka na mawawala sa piling niya. Sabi po ng isang kwento mga kapatid, may isang prodigal son. Pinili niya pong kunin ang kayamanan na gusto niyang ipamana sa kanya ng kanyang tatay. Sabi ng tatay, ibinigay niya ang kanyang pamana. Ngunit, nang ginawa ng anak, kinuha ang kayamanan, pumunta sa iba't ibang lugar, ginasta ng ginasta sa mga maling pamamaraan. Nung makamukat na alaman, wala na siyang pera, wala na siyang kayamanan. Kaya nung matando niya, kailangan niyang mabuhay, kaya siya ay nag-apply ng trabaho bilang tagapag-alaga ng baboy. Ngunit sa kasawayang palad mga kapatid, na-realize niya na siya'y dating mayaman. Ngunit ngayon ay muntik nang kumain ng pagkain ng baboy. Ngayon na-realize niya, kung ako ay uuwi, mapapatawad pa kaya ako ng aking tatay. Umuwi po siya, na-realize po niya na siya'y nagkamali. Na-realize niya po na pinili niya ang kanyang sarili. Nung siya'y lumapit papunta sa kanilang tahanan,
Nakita niya po ang kanyang tatay, nakasalo, nag-aabang at sinabi, nandito ang aking anak, siya'y patay at muling nabuhay. Meaning to say mga kapatid, lahat po tayo ay may pag-asang magsisi sa ating mga kasalanan. Hanggat tayo ay nakaka-realize na tayo ay nagkakamali, nakaka-realize na tayo ay mapupunta ng impyerno, bukas ang puso, bukas ang palad ng Diyos, tanggapin tayo bilang kanyang anak. Purihin po ang Panginoon. Sana po kayo po ay naliwanagan, nabigyan po ng impormasyon, nabigyan po ng isang bagay na hindi nabibili ng pera. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Wala pong bayad, libre. Kailangan mo lamang maintindihan na ikaw ay makasalanan, handang tanggapin ang Panginoong Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Kaya samahan mo kapatid sa isang panalangin. Panginoon, ako po si... Sabihin mo ang iyong pangalan, kahit pabulong lang, kahit walang nakakakita. Sabihin mo ang iyong pangalan, tinatanggap kita Panginoong Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Hindi po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa aking sarili. Hindi po ako mapupunta sa langit dahil sa aking kabaitan, kundi ako'y mapupunta sa langit dahil tinanggap kita Panginoong Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat Lord Jesus for giving your life, for paying our sins using your blood, the holy blood. Maraming salamat. Kapatid, hindi ko po alam laman ng isip nyo, hindi ko po alam ang laman ng puso ninyo. Tanging ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam kung totoo at wagas ang pagtanggap nyo sa Kanya. Pangalan po ng Diyos ang maitaas, kami po ay maibaba. Kami po ay mga instrumento lamang po upang magbahagi ng salita ng Diyos. Purihin po ang Diyos Ama. Purihin po ang Panginoong Jesus. Amen. Happy National Baptist Day. Angono po tayo, Angono. Sa mga kapatid natin dyan, gustong umabol, pumunta po kami ng Angono. Sumama na kayo. Yung mga motor, tara, let's go.